Mga reforma sa hudikatura gaya ng dagdag sahod sa mga kawani at pagsugpo ng korupsyon. Yan daw ang tututukan ng 6 pang nominado sa pagkapunong maestrado sakaling maiduklok sa pinakamataas na pwesto sa Korte Suprema. Ang ikalawang araw ng public interview ng Judicial and Bar Council sa report ng saksing si Cara David. Unang sumalang ang 68 taong gulang na si Supreme Court Associate Justice Roberto Abad Jr. sa ikalawang araw ng JBC panel interview sa mga kandidato para sa susunod na Chief Justice. Bagamat 2 taon na lang bago ang 70-year-old mandatory retirement age, sabi ni Abad, marami pa raw siyang magagawa sa hudikatura, kabilang na raw ang pagsusulong ng reformang tutugon sa case congestion sa mga korte. Tingin din niya, mas magandang insider daw ang maitalagang Chief Justice para maiwasan ang lalo pang pagkakahati ng korte kasunod ng pagharap sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Kung tigaloob, parang magkakaroon ng renewal within. If the President appoints an outsider, nasugatan na nga ang Korte Suprema, parang isinubsub mo pa sa lupa. At kahit malapit si Abad kay Corona, uunahin daw niya ang paghilom sa sugat sa Supreme Court. Dapat maging gagawin ng Chief Justice dito is to forgive. Forgive the President, forgive the Congress for the hearts that we have suffered. Not only because of your action, but because the press that we... Patawarin niyo po kami. Patawarin. Sa ginawa namin. Ano po ginawa namin? At kayo din po ay patawarin niyo kami. No? There can be no healing of wounds unless there is forgiveness and of openness to reconciliation. Si UP Law Professor Attorney Rafael Morales naman ang sumunod na sumalang. Dahil corporate law at banking ang background niya, nausisa kung paano siya magiging epektibong Chief Justice kung wala siyang karanasan sa pagdinig sa korte. To be a trial lawyer is not necessarily a guarantee that you'll make a good justice. In fact, there are lawyers from our firm who became justices of the Supreme Court. We have reached a point in our history that an outsider should be given the opportunity to provide fresh and impartial approach to the judicial process. Sakaling maitalaga, nais daw ni Morales na mataasan ang sweldo ng mga empleyado ng hudikatura. Dagdag sahod at benepisyo naman para sa mga kawani ng judiciary ang nais ding isulong ni dating UP Law Dean Raul Pangalangan. Gayunman, naging issue ang edad ni Pangalangan. Isa kasi siya sa mga pinakabatang nominado. If the question is whether being young comparatively is a disadvantage, it can actually be turned into an advantage. So, for instance, I enjoyed wonderfully the support of my most senior colleagues in the faculty, and they helped me throughout my deanship. I had 2 terms as dean of the law school. Bentahe rin daw niya ang pagiging akademiko. The luxury of a professor is that he can take a broad view of things. Napuri naman siya ng JBC Acting Chair at Supreme Court Associate Justice na si Diosdado Peralta nang sabihin niyang kailangang kumuha ang korte ng mahuhusay at matatalinong abogado para matuloy ang reforma nito. You said that you have to recruit the brightest. Then you should have been already appointed long time ago as member of the court. Oh, well. Sa pagsalang naman ni Associate Justice Arturo Brion, binigyang diin niya ang pagkakaroon ng mekanismo para makapag-report ng maayos sa mga whistleblower kaugnay ng korupsyon na aniyay laganap daw sa hudikatura at sa lipunan. Ang Korte Suprema natin ay malakas. Kailangan po lamang natin ng isang malakas ding liderato upang ang Korte Suprema ay makapunta kung saan ang dapat niyang talagang puntahan. Pero dahil wala raw perpektong punong mahistrado, sabi ni Brion isusulong daw niya ang pagpapayabong ng mga individual strength o kakayanan ng bawat mahistrado ng Korte Suprema. Si COMELEC Commissioner Rene Sarmiento naman na kasunod niyang sumalang, dadalhin daw ang mga ipinatupad niyang reforma sa COMELEC sa Korte Suprema kung mapili siyang Chief Justice. Sa tingin ko po, ako po ay humbly speaking ay akma kung pag-uusapan po ang pagbabago.
Sakto po. At ng aking makapanayam, sinabi niyang may mga outsider na naging Chief Justice kaya hindi raw ito dapat maging issue. Una-una po sa ating Korte Suprema, Chief Justice Pangganiban, ay outsider po yan. Si Chief Justice Davide, galing po sa labas yan. Si Chief Justice Pedro Yap, sa labas din po yan. No? So marami pong Chief Justice Narvasa, sa labas din po yan. With the vast amount of experience working with people outside, reaching out to others, I think ito pwedeng dalhin po ng isang down from the outsider. Well, ako naman po ay completely outsider naman po sa Korte Suprema. No? Good afternoon. Huling sumalang sa JBC panel interview si retired Judge Manuel Shainco Jr. na naniniwalang magiging bentahin niya raw ang matagal na pagsisilbi bilang trial court judge sa Bulacan. Bilang trial court judge, mas alam daw niya ang tunay na sitwasyon sa mga local court at kung paano ito susolusyonan. We have a view of the problems affecting the judiciary and the administration of justice, which I'm afraid that the gods of Padre Paura, the justices of the Supreme Court do not have. Hindi na pahaharapin bukas sa JBC panel si Attorney Vicente Velasquez. Gayon din si Cagayan de Oro City Congressman Rufus Rodriguez na dapat ay haharap sa Biyernes. Disqualified na sila dahil hindi sila nakapagsumite ng kompletong documentary requirements sa JBC. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.